Eto na mga kababayan, mukhang hindi po magugustuhan ng mga DDS ang sinabi dito ni John Magno, no? Sa video na ito, talaga naman pong may patama po siya. Maririnig po natin yung sinasabi niya dito na sa tingin ko po ay makakasakit, no, sa damdamin ng mga DDS. Pakinggan po natin. It would be so hypocritical of me to say that do not face the cases being filed against you. It would be so hypocritical of me to say that you shouldn't face this, especially when it's already there. Hindi ko talaga maiintindihan na pag normal na tao, katulad ko, na kinasuhan, that even if I knew I was innocent, I faced it with a smile on my face for my mugshot, that was a case. Pero pag kinasuhan ng isang tao na may ebidensya naman, panggigipit. Hindi ba pwede na gawin nating tama, especially kung leader tayo ng bansa? Wala akong opinion sa impeachment, pero may konting opinion ako sa kaso ng NBI. Kasi may proof naman yun. Narinig naman siguro natin lahat, di ba? At isa pa, bakit pag may kaso na lumabas dahil sa ginawa, nagagalit tayo? When we truly love and support somebody and we are sure and we have faith that they are not guilty, hindi dapat tayo nagagalit. At least, I am sharing my opinion. An opinion is based on experience, ha? And from my experience, the people who loved me stood by me in every single court date. And that I faced all those court dates until I won. Because yan naman talaga dapat. Ang hustisya ay hindi dapat tinatago sa ingay ng politika. Because ang hustisya ay ang paghahanap kung ano ang katotohanan at ang pagpapalabas nito. Nasa tamang proseso dapat ang lahat. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kaya napaka-ipokrita ko naman kung sasabihin kong hindi ka sumunod sa batas. Because no one is above the law. Not even when you are a public servant. Dapat nga, if you are a public servant, you should be the one to uphold it. Especially when you yourself is a lawyer, di ba? Kaya sa mga nagsasabi, ba't ang tahimik mo? Kasi ito ang sasabihin ko. Akma ba sa narrative nyo? Ang hirap naman sasabihin kong wag mong i-face ang kaso mo when I faced my cases. And yes, they were plural. And yes, I won them all. Kaya pasensya na talaga if I speak now. And I'm sure that hindi siya akma sa gusto niyong marinig sa akin. Pero yun na nga, di ba? Nung gamit na gamit niyo pa ako, puring-puri kayo sa akin. Pero pag ganito na ang retorika ko, pag katotohanan na ang sinasabi ko, na ang galit sa hustisya ay ang tao lang naman na may kasalanan. Kung alam mo naman na hindi ka guilty, kung alam mo naman na wala kang ginagawang masama, at kung alam mo naman na walang ebidensya sa kasamaan na ginagawa mo, kalma ka lang dapat. That's the same for people who support you. Kasi dapat we encourage justice in this country. Hindi na pag may kasong i-file, nagagalit kayo. Ako, nagalit ako na ang nag-file ng kaso, wala naman dyan. Pero pag may kinakaso sa'yo, face it. Because I did. Ganun lang. Simple. Hindi dapat tinatago sa ingay ng politika ang hustisya dahil dapat pinapakita natin as examples to people that cases should be faced. And that if you truly love and support somebody, you would stand by them silently. Because hindi nakukuha sa panggigipit. Okay? Tulad ng panggigipit sa NBI, tulad ng pagiging masama na kuno ng NBI for filing a case that has weight and evidence. So gusto niyo ang opinion ko, di ba? Yun. Pag may kasong ikinaso sa'yo, if you are not guilty, smile for your mugshot. If you are not guilty, face every trial. And if you're not guilty, the court will decide that. Although hindi po niya binanggit yung pangalan ni VP Sara sa video na ito, no? Pero obviously si VP Sara po yung tinutukoy niya. Kasi sinabi po niya wala siyang say sa impeachment, no? Pero may say siya doon sa kaso na isinampa sa NBI, no? So kitang-kita at alam na alam naman natin si VP Sara po ay sinampahan ng kaso sa NBI at siya po yung pinai-impeach, no? So very obvious na patungkol kay VP Sara itong sinasabi niya. Ito po yung reaction ko. Una, tama naman yung sinasabi niya. Kung walang ginagawang masama, kung alam mo na inosente ka, dapat haharapin mo yung kaso. Tama po yun. At yun po yung sinasabi din natin. Kasi kung ikaw ay inosente, kahit pa anong gawin ng kalaban mo para idiin ka, lalabas at lalabas ang totoo na inosente ka. Kagaya ng ginawa nila kay Senator De Lima, no? Kahit anong gawa-gawa at kasinungaling ang mga kaso, pinatunayan ni Senator De Lima na siya inosente. Although, ikinulong po siya kasi ganun talaga non-bailable
available yung kanyang mga kaso, kaya kailangan siya munang ikulong habang nililitis. Pero at the end of the day, inosente po si Senator De Lima. Kaya nga dapat yung mga DDS vloggers, no, na nadismaya na sa mga Duterte at talaga namang pong yung iba na nahimik lamang, dapat mag-apologize sila kay Senator De Lima at dapat magsalita din sila patungkol sa mga issues na kinakaharap ngayon ng mga Duterte, no? Talaga naman pong kapag narinig ng mga DDS ito, panigurado, baka magalit sila or masaktan po talaga sa mga sinabi ni Jam Magno. Kasi kilala naman po natin si Jam Magno, talagang solid DDS yan dati, no? Pero ngayon, talagang naglaylo at tumahimik na lamang at ayan, paminsan-minsan nagsasalita siya. Pero para po sa akin, kasi kung maalala nyo si Jam Magno, talagang umiyak pa yan noon. Umiyak-iyak yan noon para lamang himukin si VP Sara na tumakbo sa pagka-vice presidente. At kung naalala nyo to, itong video na ito, ayan, umiyak din siya dyan, no? And eventually, tumakbo naman at nanalo. Ang sa akin lang, no, sinasabi niya na hindi siya hypocrite and it will be hypocritical para sa kanya kung sasabihin niya na wag harapin yung mga kaso sa NBI, Ang sa akin lang, mga kababayan, at kay Jam Magno, karapatan ni Jam Magno kung ayaw na niya magsalita patungkol sa politika at wala siyang responsibilidad, hindi natin siya mauobliga kasi may mga taong nananawagan daw sa kanya. Yung pagkakaunawa ko, may mga taong nananawagan sa kanya na magsalita siya, Kaya, ayan, napilitan siya magsalita. Pero hindi po niya binanggit yung pangalan, pero obvious and evident, para po sa akin si VP Sara po yung tinutukoy niya, Ito po yung reaction ko dyan, Naalala ko kasi noon, as far as I remember, grabe niya bastusin sa Attorney Leni Robredo. Kung hindi ako nagkakamali, na-red tag din yan sa Attorney Leni Yung pambabalahura niya kay Attorney Leni, wagas, So ayaw mo na sa yellow. So hindi ka na hepa. Ngayon, pink na, breast cancer ka ng Pilipinas. Perfect! Wag na wag mong sabihin sa amin na ikaw ay isang nanay. Nanay ka ng bansang ito dahil hindi ikaw ang nanay ko. Kung ikaw ang nanay, then I do not agree with you, your politics, or your mothering. Kung ikaw man ay isang nanay ng Pilipinas, bakit hindi ka nakikiramay sa mga namatayan ng anak na mga nanay na nawalan ng pag-asa dahil pinatay ng mga kaalyado mong komunista ang mga anak nila? Kung ikaw ay isang nanay, dapat nasasaktan ka. A color won't change you. A color won't make you win. A color will only signify what you represent. The cancer of this country. So let me repeat myself, Lenny. You may steal the color pink from the actual need of the Filipinos to talk about breast cancer and make it your official color for the 2022 elections. What a waste. What an insult to the real survivors when you're this weakling that will never lead the Philippines to a better time. Do you really think that Ma'am Sara is not running? Is that what you tell yourself so you don't tremble in your bed at night? Ingat. Considering na hindi po naglustay ng pondo ng taong bayan sa Attorney Leni, wala po siyang confidential fund. Yung pang-red tag na ginawa nila kay Attorney Leni, walang katotohanan, Lahat po yun ay kasinungalingan. And purely nagserbisyo sa mga Pilipino sa Attorney Leni. Ang totoo, kaya lang hindi nila nagustuhan sa Attorney Leni at kung bakit nila sinabi yung mga sinabi nila kay Attorney Leni. Dahil ino-oppose na Attorney Leni ang ilan sa mga polisiya ni dating Pangulong Duterte noon. Na ngayon, nalaman natin at napatunayan natin na totoo naman pala yung mga sinasabi ni Attorney Leni at tama, especially dun sa pagkontra ni Attorney Leni Robredo sa polisiya ni dating Pangulong Duterte sa West Philippine Sea. So tama pala sa Attorney Leni. And yung pagkontra ni Attorney Leni Robredo sa polisiya ni dating Pangulong Duterte na may kinalaman po sa war on drugs na puro EGK. So ngayon po natin napatunayan na tama pala yung mga sinasabi ng Attorney Leni Robredo. Pero itong mga ito, grabe kong mambatikos, mambastos, At kung hindi ako nagkakamali, na-red tag din niya. Correct me if I'm wrong, Wagas sila Wagas sila kung makapambalahura kay Attorney Leni Robredo. Pero ngayon, pigil na pigil, limitado at maingat sila kung magsalita against kay VP Sara. Hindi niya nga mabanggit yung pangalan ni VP Sara mga kababayan. Hindi po ba? Kung sino ang dapat na nagsasalita ngayon at bumabatikos ngayon sa mga Duterte, dahil marami tayong nalaman, maraming nabulgar, maraming
na siwalat sa publiko ng mga di umano'y kasalanan ng mga Duterte sa mga Pilipino, yang kay VP Sara sa di umano'y mali at kaduda-dudang paghawak niya ng pondo ng taong bayan sa confidential fund, kung sino ang dapat na may responsibilidad at obligadong magsalita, magbatikos, ay dapat sila Jam Magno yun, mga kababayan. Dapat sila yung bumabatikos ngayon at nagsasalita, although again, karapatan nilang tumahimik at wala silang obligasyon, no, o responsibilidad. Pero in my opinion, dapat kayo ang nagsasalita at bumabatikos dahil kayo ang nag-enable at kayo ang dahilan kung bakit nanalo yan, mga kababayan. Hindi ba? Sobrang, sa akin lang po sobrang panatiko siya sa mga Duterte noon. Umiiyak pa nga siya eh. Sobra kung balahurain, bastusin ni Jam Magno si Atty. Leni Robredo at si Trillanes noon. Ang dami niyang sinabi kay Pinoy Aquino, kay Trillanes, kay Senator De Lima, especially kay Atty. Leni Robredo. May pambabastos, pambabalahura. And if I'm not mistaken, red tag niya talaga, no? Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang, no? So, wagas po talaga siyang magsalita noon, ano? Pero tanungin natin ang mga sarili natin. Si De Lima, si Trillanes, si Atty. Leni Robredo, si Pinoy Aquino. Meron ba silang ginawang katiwalian sa bansa natin na napatunayan sa korte? Wala, puro akusasyon na kasinungalingan. No? Meron ba silang bagahe or issue ng paghawak sa pondo ng taong bayan? Wala. Sa katunayan sa Atty. Leni Robredo, 4 consecutive years highest COA rating. Si De Lima, pinatunayan niya sa korte na siya inosente kasi nungalingan ng mga bintang sa kanya. Si Trillanes, mula pa nung Oakwood Mutiny, kaya sila nag-aklas noon dahil sa katiwalian sa panahon ng administrasyon ni GMA sa kasundaluhan sa AFP. Hanggang ngayon, katiwalian pa rin ang nilalabanan ni Trillanes, no? Pero ang daming sinabi nila Jam Magno noon sa mga taong ito, Trillanes, Pinoy, De Lima, and Atty. Leni Robredo. Pero ngayon, yung in-enable niya at tinulungan niyang manalo, paiyak-iyak pa siya, no? Para lamang tumakbo sa pagka-vice presidente si VP Sara. At ayan, na nahaharap sa kung ano-anong akusasyon at talaga namang evident na mga akusasyon na ito at mga bagay-bagay na hindi kaaya-ayang ginagawa ng isang vice presidente, yung kanyang pagrarant, pagmumura, at yung sinasabing pagbabanta sa Pangulo, at yung joke na pagbabanta ni dating Pangulong Duterte, at kung ano-ano pang anomalya na isawalat, no? Na di umano'y ginawa ng kampo ng mga Duterte at ng mga Duterte, ng mag-amang Duterte. Hindi makapagsalita ng all-out ang isang Jam Magno, mga kababayan. Hindi siya makapagsalita, no? Dito, napilitan pa lang yata siya dyan at pigil na pigil pa ni hindi niya mabanggit ang pangalan, mga kababayan, no? So, ang sa akin lang, kung ikaw in-enable mo sila at isa ka sa nagpanalo sa kanila habang binabalahura mo or binabastos mo yung mga taong rival nila dahil totoo naman ang sinasabi noon nila Atty. Leni Robredo patungkol sa war on drugs, patungkol sa West Philippine Sea, at ang mga taong binalahura at binastos mo ay wala namang ginawang kasalanan sa mga Pilipino, walang pondong winaldas at kinupet sa taong bayan, pero narinig namin ang pambabastos at pambabalahura ng isang Jam Magno kay Atty. Leni Robredo. Pero ngayon, sa mga naisiwalat sa taong bayan patungkol sa mga taong in-enable niya at sinuportahan niya at hinimok niyang tumakbo at tinulungan niyang manalo, si VP Sara Duterte, ang daming anomalya na kinakaharap ngayon or issues na kinakaharap ngayon, yan siya. Pigil na pigil, maingat, ni hindi mabanggit ang pangalan, mga kababayan. So, nasan yung tapang mo, Jam Magno? Siguro, kaya ka nasasabihan na hypocrite this time, no? So, although again, karapatan ni Jam Magno kung gusto niya tumahimik at wala siyang responsibilidad, no? Kaya hindi natin siya mauobligang magsalita. Kung gusto niya tumahimik, karapatan niya yun. Wala tayong karapatang pilitin siya. But then again, in my opinion, kung naging bastos ka at balhura ka sa mga leader na para po sa akin, evident naman, magagaling, matitino at mabubuting leader ng bansa, yan sila Atty. Leni Robredo. Kung naging bastos ka at balhura ka doon, na wala namang ginawang kasalanan sa bansa at sa mga Pilipino, bakit ngayon tila hindi mo magawa yung ginawa mo kay Atty. Leni Robredo kay VP Sara? Na ikaw ang nag-enable, ikaw ang sumuporta, at ikaw ang tumulong na manalo yan. Hindi po ba, mga kababayan? No? So, dahil idol mo dati, hindi mo magawang mabatikos ng all out? Kaya mako-question ka ngayon, ikaw ba ay para talaga sa mga Pilipino, sa Pilipinas,
sa gobyerno, or baka pagdating ng panahon at maupo na naman po yung mga yan, babaligtad ka, no? Tanong lamang naman, yan po ay question. Magbabago ba ulit ang ihip ng hangin kapag nasa posisyon na ulit ang mga yan? No? So mga kababayan, kung kaya mo sana na suportahan, i-enable at ipanalo yung mga yan, dapat kaya mo rin batikusin ng all out. Gayong ang dami na naisuwalit sa publiko. Pero hindi Careful ka, maingat ka, at sa tingin ko, hindi mo kaya talagang pagsalita ng mga yan. Hindi gaya ng ginawa mo kila Atty. Leni Robredo, kila Trillanes na wala namang ginawang masama at mali sa mga Pilipino. Hindi naglustay ng pondo ng taong bayan. Sa katunayan, naging mabuti at maayos at para sa akin magaling na leader ng bansa natin. Ginanon mo sila, pero yung dati mong idol, hindi mo maganon. No? So, nasan ka at ano ka? Pero again, at the end of the day, hindi po responsibilidad ni Jam Magno na mambatikos at hindi po natin siya mapipilit. Pero ang sa akin lang, sana delikadesa at kahihiyan, no? Kung nagawa mo ito sa mga leaders na maayos, matino, bakit hindi mo ito magawa sa mga leaders or sa leader na sinuportahan mo na ang daming bagahe at ang daming issues na dapat kaharapin, na puro palusot, diversionary tactics at pag-iwas ang ginagawa. So sana parang inuobliga mo yung sarili mo dahil sa totoo lang, no, kapag napatunayan sa korte na totoo ang mga anomalya at mga issue at mga katiwalian na kinakaharap ng sinuportahan mo at ipinanalo mo, kapag napatunayan yun sa korte, in my opinion, ikaw ang isa sa may kasalanan dahil isa ka sa nag-enable sa kanila. Para sa akin, isa ka dapat sa sisihin dahil kung mapatunayan sa korte na guilty, no, si VP Sara at ang mga Duterte, isa ka sa may kasalanan at isa ka sa dapat sisihin dahil ikaw ang nag-enable, ikaw ang sumuporta, ikaw ang isa sa nagpanalo sa kanila. Tsaka mga kababayan, huwag tayong double standard. Kung bastos kayo sa matitinong leaders ng bansa natin dahil ayaw nyo na ino-oppose sa mga dati nyong idol, pagdating sa mga polisiya, na tama naman pala yung pag-oppose na ginawa nila, kung naging bastos ka sa kanila, na maayos silang leader at matitino at magagaling na leader ng bansa, dapat bastos ka din at balahura ka rin sa mga leaders na binalahura or binabalahura ang mga Pilipino dahil puro katiwalian ang nakikita natin. Yun lamang naman po ang aking reaksyon at opinion dyan. Maraming po salamat sa panonood. Sana po makapag-komento kayo at malike yung ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.